Inilatag naman ni House Speaker Faustino Bojidy III at House Majority Leader Sandro Marcos ang panukalang batas para sa tax relief ng mga middle-class income. Resulta ito ng mas mabilis na pag-aksyon ng Kamara sa utos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At para sa buong detalye, si Earl Tobias para sa 13 sa tanghali. Agad na tinrabaho ng Kamara ang mga reforma na iniutos ng Pangulo sa kanyang ikalimang sona noong nakaraang linggo. Unang-una riyan ang pag-a-adjust ng income tax bracket para malinis na ang take-home pay ng mga manggagawang kumikita ng 350,000 pesos kada taon at hindi na alalahanin pa ang malaking buwis. Sa pagdinig ng House Ways and Means Committee, nailatag ang bagong income tax bracket proposal ng Department of Finance kung saan zero o wala nang babayarang income tax ang mga kumikita ng 350,000 pesos kada taon pababa. Malaki rin ang tipid sa income tax ng mga kumikita nang hindi naman ganun kalayo kumpara sa 350,000. Halimbawa, ang isang teacher 1 na 380,000 ang taunang kita, kung ngayon nasa 15,000 ang binabayarang buwis, sa bagong bracket, 407 pesos na lang. Marami sa ating mga low-income at middle-class workers ang napasok sa mas mataas na tax bracket kahit na ang dagdag sahod nila ay panghabol lamang sa tumataas na presyo ng mga bilihin. Pero hindi naman talaga sila yumayaman. Inilatag na rin ni House Speaker Faustino Bojidy at House Majority Leader Sandro Marcos ang panukalang batas para sa tax relief ng mga manggagawa. May panukala na rin sila para sa utos ng Pangulo na pag-aanin ng binabayarang buwis ng maliliit na negosyo at korporasyon sa bansa. Sa ilalim ng House Bill 10346, hindi na pagbabayarin ng minimum corporate income tax ang maliliit na negosyo na halos sakto lang rin naman ang kinikita. Sabi ng Department of Finance, kapag naisabatas ito, ang isang bakery na may net sale na 2 milyong piso, burado na. Ang dapat sana ay 11,271 pesos na minimum corporate income tax. Dininig na rin ng House Committee on Energy ang utos ng Pangulo na agarang pagtatanggal sa sinisingil na systems loss charge sa buwan ng bill ng kuryente. Si Department of Energy Secretary Sharon Garin bumuo na rin ng bukod pang technical working group para pag-aralan ang mga hakbang na ito. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Earl Tobias para sa 13 sa tanghali ng Congress TV.